Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nasaktan si Natalia. Pakiramdam niya ay para bang siya ang naging dahilan kung bakit ganoon ang naging kilos ni Ashton. Naupo siya sa sahig ng banyo habang umiiyak, mahigpit na yakap ang tuwalya sa kanyang katawan. Bakit ganoon ang ginawa ni Ashton? Malinaw na tinanggihan siya nito. Samantala, nahihiya naman si Ashton sa sarili niyang ginawa. Paano niya nagawang mawala ng pagpipigil? Hiniling sa kanya ni Nicholas na alagaan si Natalia, hindi ang angkinin ito para sa kanyang sarili. Kailangan niyang kontrolin ang kanyang mga damdamin. Hindi siya maaaring mawala ng pagpipigil. Sa lahat ng panahong lumipas, mali ba ang pagnanais na mapasa kanya ng lubusan si Natalia? Naguguluhan si Ashton sa mga bagong damdaming biglang umusbong sa kanyang puso. Tama ba ang mga ginagawa niya? O niloloko ba niya ang alaala ng kanyang namayapang matalik na kaibigan? Makalipas ang isang oras, dumating si Ashton sa hapagkainan. Agad niyang napansin si Natalia na nilalaro lamang ang kanyang pagkain sa halip na kainin ito. Matapos ang nangyari kaninang umaga, naging ilang ang kilos nilang dalawa. Paminsan-minsan ay palihim silang nagkakatinginan, ngunit agad ding umiiwas kapag nagtama ang kanilang mga mata. Malinaw ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Makikita iyon sa kanilang kilos at sa distansyang pareho nilang pinananatili. Ngunit pinili ng mga miyembro ng pamilya na manahimik. Hinayaan nilang sila mismo ang mag-ayos ng kanilang problema. Umupo si Ashton sa tabi ni Natalia at nagsimulang kumain. Samantala, lalo namang lumayo ang pwesto ni Natalia sa kanya. At iyon ang lalong nagpahirap sa sitwasyon para kay Ashton. Muli ba siyang bumalik sa simula? Walang imik ang buong mansyon. Pati ang mga taong nasa hapagkainan ay tahimik. Biglang umalingaw ang malakas na pagtunog ng telepono ni Ashton. Napahinto sa pagkain ang lahat at sabay-sabay siyang napatingin. Parang otomatikong tumayo si Ashton at humingi ng paumanhin bago umalis sa hapagkainan upang sagutin ang tawag. Si Xavier ang tumatawag. Hello! Unang bati ni Ashton. Naririnig niya sa kabilang linya ang malalakas na ingay ni Allen at Aaron. Para silang nagtatalo o may pinagtatalunang mabigat na bagay. Ano nang nangyayari? Tanong niya. Tumahimik nga kayong dalawa. Narinig niyang mariing sigaw ni Xavier sa kanyang mga matalik na kaibigan. Pagkatapos ay bumaling ito sa tawag. Hello, Ashton, bati ni Xavier. Yeah. Mahinang tugon ni Ashton. May kakaiba. May mali. May kung anong hindi magandang pakiramdam na biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Sinasabi ng kanyang kutob na may nangyari habang wala siya. Isinara ni Victor Renante, ang ama ni Austin, ang kaso sa pagpatay kay Nicholas. Diretsahang sinabi iyon ni Xavier. Alam niyang magagalit si Ashton. Kung ganoon na lamang katindi ang galit ni Allen at Aaron, tiyak na mas malala ang magiging reaksyon ni Ashton. Mula pa kaninang umaga, halos magwala na sina Allen at Aaron sa telepono habang sunod-sunod na tumatawag sa iba't ibang abogado at hukom sa buong mundo. Hinahanap nila ang pinakamagaling na taong maaaring muling magbukas ng kaso. Ngunit walang nangyayari. Binayaran ni Victor ang napakaraming tao upang patahimikin ang lahat. Napakaraming pera ang naipamahagi niya, kaya tila walang sinumang handang tumulong sa kanila. Nanatiling tahimik si Ashton. Ilang minuto siyang hindi nagsalita. At ang katahimikang iyon ang lalong nagpakaba kay Xavier. Pinagpapawisan siya sa kabilang linya habang hinihintay ang magiging reaksyon ni Ashton. Paano? Iyon lamang ang sinabi ni Ashton. Ngunit hindi iyon simpleng tanong. Isa iyong mahinang ungol ng galit. Malamig, mabigat at nagbabadya ng unos. Gabi pa lamang kahapon, nakatanggap ako ng mensahe mula sa punong tanggapan na inalis na ako sa kaso ng pagpatay kay Nicholas at inilipat sa ibang kaso. Nang pumunta ako sa punong tanggapan kanina, nakita kong isinara na ang record ng kaso.
Naglabas siya ng napakalaking halaga ng pera para patahimikin ang mga tao at tiniyak na walang ebidensyang matitira. Isinara na ang kaso, paliwanag ni Xavier. Paano nagawa ng walang hiyang iyon? Sigaw ni Ashton. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong mansyon. Sa hapagkainan, nabahala at natakot ang lahat. Hindi nila alam kung ano ang nangyari at kung bakit ganoon na lamang ang galit ni Ashton. Napatingin ang tatlo kay Natalia, ngunit maging siya ay walang kaalam-alam sa nangyayari. Agad na tumayo si Natalia mula sa kanyang kinaupuan at lumapit kay Ashton upang malaman kung anong kaguluhan ang naganap at kung ano ang dahilan ng matinding galit nito. Nasaan si Austin? Tanong ni Ashton. Kailangan niyang malaman kung sangkot ba ang matalik niyang kaibigan sa plano ng ama nito. Paano nagawa iyon ni Victor? Hindi ba itinuring ni Victor si Nicholas na parang sarili niyang anak? Mabilis ang tibok ng puso ni Ashton habang sunod-sunod na pumapasok ang mga tanong sa kanyang isipan. Hindi sangkot si Austin. Hindi niya kayang gawin iyon. Iyon ang pilit niyang inuulit sa kanyang sarili. Pumunta siya para makipagkita sa kanyang ama, sagot ni Xavier. Lalong kumabog ang dibdib ni Ashton. Para bang nag-uunahan ang galit at pangamba sa kanyang isip. May alam ba siya tungkol sa lahat ng ito? Tanong niya, halos umaasang agad na itatanggi ni Xavier ang kanyang hinala. Wala. Sa katunayan, wala siya sa bayan hanggang kaninang umaga. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Ashton nang marinig iyon. Hindi talaga sangkot si Austin. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang galit kay Victor Renante. Ang walang hiyang iyon ang nagplano ng lahat. Hindi ko siya palalampasin. Hindi niya hahayaang makatakas si Victor ng ganoon kadali at wala siyang pakialam kung ama pa ito ng kanyang matalik na kaibigan. May nakuha akong ilang pahiwatig mula sa mga impormasyong ibinigay sa akin ni Natalia. Sa tingin ko, may butas sa mga detalye ng kasong ito, sabi ni Xavier habang ibinabahagi ang mga impormasyong natuklasan niya mula sa mga sinabi ni Natalia nitong mga nakaraang araw. Ano iyon? Agad na tanong ni Ashton. Isang pahiwatig. Ibig sabihin, maaaring malapit na sila sa katotohanan. Maaaring malapit na rin nilang matunton ang taong responsable sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan. Iniimbestigahan ko pa rin ang lahat. Pero maaari ka bang maghanap ng isang taong malapit kay Natalia mula sa panig ng kanyang ina? Tanong ni Xavier. Ang mga pahiwatig na nakuha niya ay pawang may kaugnayan kay Natalia. Kailangan niya ng isang taong malapit sa pamilya nito. Isang taong maaaring magbigay ng mahahalagang detalye tungkol sa nakaraan ni Natalia at Nicholas na hindi mismo alam ni Natalia. Napatingin si Ashton kay Natalia. At sa sandaling iyon, alam niyang maaaring mas malalim pa ang lihim na nakatago sa nakaraan ng babaeng pinakamamahal niya. Sige, pupunta ako riyan. Pag-uusapan natin ang lahat kapag nakarating na ako. Maghanap ka ng paraan para muling mabuksan ang kaso. Pagsang-ayon ni Ashton bago tuluyang ibaba ang tawag. Kailangan na niyang bumalik. Marami pa siyang kailangang ayusin. Mula kay Victor Renante hanggang sa mga bagong pahiwatig na nakuha nila. Ano man ang mangyari, hahanapin niya ang mga taong responsable. Hahanapin niya ang mga kriminal sa kahit anong paraan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko sila natatagpuan. Iyon ang matibay niyang pasya. Sige, sagot ni Xavier bago tuluyang tapusin ang tawag. Paglingon ni Ashton, nakita niya si Natalia na nakatayo sa kanyang likuran. Nakakrus ang mga braso nito sa dibdib at bahagyang kumunot ang noo sa pagkalito. Nakatitig sa kanya si Natalia, punang mga tanong ang mga mata nito. Ngunit hindi siya sumagot. Sa ngayon, nasa isang napakailang kalagayan ang kanilang relasyon. Pareho silang may mga damdaming hindi maipaliwanag at maging si Ashton ay hindi na alam kung ano ba talaga ang nais niyang gawin. Lumampas siya kay Natalia nang hindi ito tinitingnan at walang sinasabi. Mas lalo lamang siyang nasaktan. Isa ba itong biro? Minsan ay sinabi ni Ashton na mahal niya siya. Sinabi nitong nais nitong makasama siya habang buhay. Ngunit ngayon, kumikilos ito na para bang wala siyang halaga. Samantalang siya mismo ay handang bigyan ng pagkakataon ang kanilang pagsasama. Marahil ay maaari na niyang subukang mahalin si Ashton. Ngunit bakit ganito ang ginagawa nito? Nasaktan si Natalia. Gumaganti ba siya sa akin? Gumaganti ba siya dahil ilang milyong beses ko siyang nasaktan at sinira ang puso niya noon?
gusto niya ng mga kasagutan. Ano ba ang iniisip ni Ashton? Ano ang laman ng isip nito? Bakit bigla na lamang itong nagbago? Sa kabila ng mga pag-asang unti-unting nadudurog at ng pusong muli na namang nasasaktan, nagpa siya si Natalia na sundan siya. Diretso si Ashton sa kanilang silid-tulugan. Pagpasok nito, agad itong nagsimulang mag-impake. Nakatayo lamang si Natalia sa may pintuan habang pinagmamasdan siya. Ngunit may isang bagay siyang napansin. Ang mga gamit lamang ni Ashton ang inilalagay nito sa bag. Wala ni isa sa kanyang mga gamit ang isinama nito. Iniiwan ba niya ako? Makikipaghiwalay ba siya sa akin? Nagsimulang kumabog ng mabilis ang kanyang dibdib. Ashton! Mahina niyang tawag. Nanginginig ang kanyang tinig. Parang may nakabara sa kanyang lalamunan habang unti-unting tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata at dumaloy sa kanyang mga pisngi. Sa sandaling marinig ni Ashton ang kanyang tinig at mapansin ang kanyang pag-iyak, agad siyang napalingon. Nakita niya si Natalia na nakatayo sa may pintuan, umiiyak habang nakatingin sa kanya na para bang ipinagkanulo niya ito. Hindi niya alam kung ang pag-iyak ba nito ay dahil sa nangyari kaninang umaga o dahil sa nakikita nitong pag-iimpake niya. Ngunit hindi niya kayang makita itong ganito. Tuluyang bumigay si Natalia. Napahagulgol siya ng malakas habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Habang lumalakas ang kanyang paghikbi, tila may kung anong kumirot sa dibdib ni Ashton. Kumirot ang puso niya. Malalim. Masakit. Si Natalia ang dahilan kung bakit patuloy na tumitibok ang kanyang puso, ngunit ngayon ay siya rin ang taong nakikita niyang umiiyak sa harapan niya. Bawat luhang pumapatak mula sa mga mata nito ay lalong nagpapahina sa kanyang pagpipigil. Hindi na kinaya ni Natalia ang bigat ng lahat. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig at napahawak sa gilid ng pintuan habang patuloy na umiiyak. Tuluyan na siyang gumuho. Masyado nang masakit. Ang pagwawalang bahala ni Ashton ay tila paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. At sa pagkakataong iyon, hindi na niya kayang itago pa ang lahat ng sakit na matagal niyang kinikimkim. Nang makita ni Ashton na tuluyan ng bumibigay si Natalia, halos siya man ay mawalan ng lakas. Agad siyang lumapit at niyakap ito ng mahigpit. Kaagad na kumapit si Natalia sa kanyang dibdib at humagulgol sa balikat niya. Ngunit ang mahinang mga salitang narinig niya mula rito ay parehong ikinagulat at ikinasaya niya. Hindi niya malaman kung dapat ba siyang maging masaya o malungkot. "Huwag mo akong iwan," umiiyak na sabi ni Natalia habang ibinabaon ang mukha sa lieg niya. Marahang hinaplos ni Ashton ang kanyang likod, sinusubukang pakalmahin siya, ngunit lalo lamang lumakas ang paghikbi nito. Sinubukan niyang bahagyang kumalas sa yakap, ngunit hindi siya hinayaan ni Natalia. "Natalia, makinig ka muna." Pagtatangka niyang magsalita. Ngunit hindi ito nakinig. Sa halip, lalo pang hinigpitan ni Natalia ang pagkakayakap sa kanyang lieg. Napabuntong hininga si Ashton at maingat siyang pinaupo sa kanyang kandungan. Hinayaan niya itong umiyak ng ilang minuto. Ayaw niyang gamitin ang kanyang lakas upang piliting kumala si Natalia sa kanya. Maaaring matapang ito sa panlabas, ngunit alam niyang malambot ang puso nito. Higit sa lahat, alam niyang wasak na ito sa loob. Ayaw na niya itong saktan. Sapat na ang pinsalang nagawa niya kaninang umaga. Patuloy niyang hinaplos ang likod ni Natalia at marahang hinalikan ang kanyang buhok at sentido. Unti-unti, ang kanyang mga halik ay dumampi sa gilid ng noo nito hanggang sa pisngi. Dahan-dahang tumigil sa pag-iyak si Natalia at kumala sa yakap. Tiningnan niya si Ashton. Pula ang kanyang mga mata at basang-basa ng luha ang kanyang mga pisngi. Marahang pinunasan ni Ashton ang mga luha niya at hinalikan ang kanyang noo. "Bakit umiiyak ang mahal ko?" Malambing niyang tanong habang hinahaplos ng hinlalaki ang pisngi nito. 2 beses na suminghot si Natalia bago muling mapahikbi. "Natalia!" Tawag ni Ashton. Ngunit muli itong napaiyak. Sa sandaling iyon, hindi na niya alam kung ano pa ang dapat niyang gawin upang tumigil ito sa pag-iyak. Kaya, sa halip na magsalita pa, marahan niya itong hinalikan. Nagulat si Natalia sa biglaang kilos niya. Ilang sandali silang nanatiling malapit sa isa't isa, tahimik at tila sinusubukang unawain ang damdaming namamagitan sa kanila. Nang tuluyan silang maghiwalay, kapwa mabilis ang kanilang paghinga. Sa pagkakataong iyon, may kakaibang init na naramdaman si Natalia sa kanyang puso.
Para bang may isang bagay na matagal na niyang tinatakasan, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang itanggi. Pag-ibig. Hindi man niya lubusang maipaliwanag, alam niyang unti-unti na siyang lumalapit sa damdaming iyon. At ayaw na niyang tumakbo palayo rito. Muli niyang tiningnan si Ashton, sa kamahina ngunit taimtim na nagtanong. Bakit mo ako iniiwan? Napatawa si Ashton sa tanong nito. Ngunit nang makita niyang muling napuno ng luha ang mga mata ni Natalia, agad na nawala ang kanyang tawa. Agad niya itong niyakap. Ngunit itinulak siya ni Natalia palayo at galit na tumayo mula sa kanyang kandungan. Hinawakan ni Ashton ang kanyang pulsuhan at marahang hinila siya pabalik sa kanyang kandungan. Ashton! Protesta ni Natalia. Ngunit hindi siya binitawan ni Ashton. Sa halip, marahan niya itong inilapit sa kanyang sarili. Alam mo bang ang cute mo kapag galit ka? Nakangiting sabi niya nang tuluyan nang tumigil si Natalia sa pagpupumiglas. Tumigil ka nga sa pagiging malambing, reklamo niya habang inililihis ang mukha. Napangiti si Ashton. Hindi niya maiwasang mamangha sa bilis magbago ng damdamin ni Natalia. Ilang sandali lamang ang nakalipas, umiiyak ito ng buong puso. Ngayon, nakasimangot na naman ito sa kanyang kandungan. At sa kauna-unahang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, nakaramdam si Ashton ng bahagyang kapanatagan. Lumapit si Ashton sa kanyang tainga. Marahang humaplos ang kanyang mainit na hininga sa tainga ni Natalia, dahilan upang biglang maipit ang hininga nito sa kanyang lalamunan. Hindi kita iiwan. Hindi ngayon. At lalong hindi kailanman. Habang buhay kang nakatali sa akin, Ginang Castro, bulong niya sa malalim at paos na tinig. Napabuntong hininga si Natalia sa mga salitang iyon. Marahan siyang hinalikan ni Ashton sa gilid ng kanyang tainga at lieg, hanggang sa mapahinga si Natalia ng malalim at matawag ang kanyang pangalan. Ashton! Bakit ka nag-iimpake? Tanong niya habang bahagyang itinutulak ito palayo, halatang nainis. Tiningnan siya ni Ashton nang may bahagyang pagkainis at muling sinubukang lumapit, ngunit agad na naman siyang itinulak ni Natalia. Hayaan mo muna akong lambingin ka kahit kaunti pagsusumamo niya. Muli siyang nagtangkang lumapit, ngunit umiwas si Natalia. Lalong nabalisa si Natalia. Ano ba ang nangyari sa iyo kaninang umaga? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Ashton. Mula sa pagkainis ay napalitan iyon ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Unti-unting bumitaw ang mga kamay nito mula sa baywang ni Natalia, na para bang may nagawa itong malaking pagkakamali. Ashton! Mahina niyang tawag. Ang biglaang pagbabago nito ay tila isang matinding pagpapahirap para sa kanya. Ano ba ang pumipigil kay Ashton na tuluyang lumapit sa kanya? Hindi na niya nakayanan. Agad niya itong yakap ng mahigpit at itinago ang mukha sa lieg nito. Huwag mo akong iwan, pakiusap. Mas hinigpitan pa niya ang kanyang pagkakayakap, halos ayaw nang mag-iwan ng puwang sa pagitan nila. Niyakap din siya ni Ashton. Natalia, hindi kita iniiwan, mahal, mahinahon niyang sabi habang marahang hinahaplos ang buhok nito. Kung ganoon, ano ba ang nangyayari sa iyo? Mahina niyang tanong habang nakatago pa rin ang mukha sa lieg nito. Kung may nagsabi kay Ashton 7 buwan na ang nakalilipas na darating ang araw na si Natalia Henson mismo ang kakapit sa kanya, iiyak, at magmamakaawang huwag siyang iwan, malamang ay pagtatawanan niya lamang ang taong iyon. Ngunit ngayon, hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata at tainga. Gusto siya ni Natalia. Kasing tindi ng pagnanais niyang makasama ito. Ngunit tama ba ang lahat ng ito? Magulo ang lahat, mahal. Ipinapangako kong aayusin ko ang lahat, sabi niya habang patuloy na hinahaplos ang buhok nito. Hindi mo ako iiwan, hindi ba? Tanong ni Natalia. Sa pagkakataong iyon, hindi agad nakasagot si Ashton. May kakaibang uno sa kanyang mga mata at isip. Hindi niya alam kung ano ang tamang sagot. Ngunit nang makita niya ang pag-asang nasa mga mata ni Natalia, hindi niya kayang biguin ito. Hindi kita iiwan. Napangiti si Natalia at muling hinalikan siya. Sa una ay nag-atubili si Ashton, ngunit kalaunan ay gumanti rin siya sa halik. Tutal, siya ang babaeng minamahal niya. Ang kanyang Natalia. Ehem. Agad silang naghiwalay at napalingon sa pinagmulan ng boses. Nakita nila sina Nina at Alessia na nakatayo sa may pintuan, kapwa may mapanuksong ngiti sa kanilang mga labi.
Alam mo, Ashton, may kama naman sa silid, panunukso ni Nina. Namula agad si Natalia sa sinabi nito at itinago ang mukha sa dibdib ni Ashton upang makaiwas sa kanilang mga mapanuksong tingin. Mas mabuti sigurong isara na lang ninyo ang pinto at kayo na ang maglaan ng pribadong oras para sa inyong dalawa kaysa manatili rito sa may pintuan, dagdag ni Alessia, na may malikot ng ngiti. Mommy, wala namang ganoon, mabilis na pagtanggi ni Ashton, bagamat may nakangiting bakas sa kanyang mga labi. Hinalikan niya ang buhok ni Natalia at mas mahigpit itong niyakap. Samantala, lalo lamang namula si Natalia sa mga panunukso ng dalawang babae. Sa susunod na kabanata, matutuklasan ni Ashton ang isang mahalagang pahiwatig tungkol sa nakaraan ni Natalia at Nicholas habang sisimulan niyang imbestigahan ang lihim na maaaring magbago sa buong kaso. Samantala, haharap si Natalia sa isang hindi inaasahang tao mula sa kanyang pamilya na maaaring magbigay ng mga kasagutang matagal na niyang hinahanap. Kaya abangan natin